Ito po yung Nicolado Paglinawa, nagpupugay ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Saan man parte ng mundo kayo naroon. Huwag kakalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at Ado Paglinawa. After the social outrage over Corina Sanchez interview with the controversial couple, Sara and Curly Discaya, the public now appears to be, kapag totoo ng pansin po, ang pamilya ng actor-politician na si Arjo Atayde at ang kanilang supposed lavish lifestyle. Isang particular instance sa iyong interview ni Corina noong 2022 pa with actress-producer Sylvia Sanchez. Yung nanay ni Arjo, the one of my favorite movie actresses, mga kabansa. Wherein the later showed the family's beachfront property and other assets katulad na isang yate at may jet ski pa. The attention kay Atayde ay matapos siya ay pangalanan at implicating Discaya as one of the government officials who allegedly solicited funds from the Discayas to be able to proceed with the big-ticket construction projects awarded to them by the DPWH. Atayde is a two-term congressman representing the 1st District of Quezon City. He has since denied the Discayas allegation started during the Senate Blue Ribbon Inquiry. Pero mga kritiko ay hindi po tumigil doon. Aside from Corina's interview, another one by Karen Davila also resurfaced on social media. Aba, ito po ito magkakasama dati sa ABS-CBN. Yung nga si Corina at si Karen Davila ay nasa public affairs, samantalang si Sylvia Sanchez ay nasa teleserye, no? Mga kabansa. Wherein the veteran actress could be seen showing around their new Mediterranean-inspired mansion while also discussing another property within their subdivision. Na di umano ay pinapagawa ni Sylvia para sa kanyang mga anak. Hindi pa ho nagkokomento si Sylvia tungkol dito sa mga lumabas na video, pero ang kanyang anak na umay, si Jella, came to the defense ni Arjo saying that their lifestyle and travels were not using government funds but through the fruits of their own hard labor. The screen veteran founded Nathan Studios, a film production outfit that has released various internationally acclaimed movies such as Arjo's The Bagman at yung Topak. Topak. May connection ba ito kay yung sa Topak sa Malacanang? At mga live events and concerts. On the other hand, sabi niya, ang kanyang asawa na si Art Atayde owned several businesses and lucrative investments. Inadvertently, ang interview ni Corina got praises from netizens, saying the low-key flexing on her show exposed certain individuals' alleged corruption. Bah! Medyo malayo naman yatang talon masyado yun, mga kabansa. So, reacting to these recycled videos, Corina said, there has to be solid proof before the public should make any judgment about the controversy hounding Arjo. Tama rin po naman. Kailangan ng katibayan. Hindi naman dahil nagpakita ng karangyaan. Corrupt na. Kung kinakailangan di-imbestigahan. Ang problema ko, paano mag-iimbestigahan ang Senado? Recess ang Blue Ribbon Committee.
Aside from the Ataydes Corina's past interview with the Discayas has also resurfaced. Yan, lumabas yung mga kotse-kotse, ha? At ibang properties. Pero, ito ang dapat natin patungkulan. Ferdinand Marcos Jr. ay nagbunyag na 15 private contractors failed to deliver their flood control projects awarded to them by DPWH, causing spate of massive flooding in Metro Manila and provinces. At ngayon, tumuloy sa investigasyon. At sa galit ng tao na lumipat, nagsimula sa mga kontraktor, pero napunta sa mga kongresista, senador, at kay Marcos. Walang iba kundi ang artista. So si beauty queen na si Alma Concepcion. Defended actor politician Arjo Atayde was named by contractors Discaya na nagsolicit ng project. Close friend po si Concepcion ng ina ni Arjo, si Sylvia Sanchez. At nagpakita si Alma ng mga photo noong pang 2021 bago pa man maging congressman si Arjo tungkol sa beachfront property. Ay, matagal na pala yun. At nagpakita pa na ang dalawang magkaibigan, si Sylvia at si Alma, ay kasama ng kanilang mga kaibigan na nakasakay sa yate. Malinaw po ang mga petsa. Ang mga ari-arian tulad ng rest houses, yate na binabagit sa balita ay nakita na namin noong 2021 bago pa man mahalal itong si Arjo sa Kongreso noong 2022. Pakicheck po lamang ang timeline kung kailan na-acquire bago kayo maghusga. Ang problema kasi ngayon sa galit ng tao, mga kabansa, ay napakadaling mag-slide into a conclusion. Manalo si Atayde na representative ng Quezon City sa 1st District ng 2022 at re-elected noong 2025. The lavish lifestyle, following the allegations that he was one among those people who solicited contributions, mga kabansa. So wag naman po tayo, mga kabansa, padalos-dalos sa ating mga konklusyon at mga paghuhusga. Alamin natin kung ano talaga ang katotohanan. At tuloy-tuloy po tayong mag-iimbestiga. At kung meron tayong makita later on, i-update namin kayo. But for now, hold your judgment. Lalo na dapat natin pagtuunan ng atensyon ay si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Tambaloslos at ang kanilang asong ulol na si Elizaldico at yung kakuntsaba pang 5 mga assistants ni Ko at ni Romualdez dyan na sila ang the big 6. At pag sinama nyo si Bongbong Marcos, they become the notorious 7. Hindi magnificent, mga kabansa. Hindi magnificent 7. The notorious 7. Yan ang pagtuunan natin ng pansin dahil hindi na hulalayo dyan. Sama na rin natin dyan si Grace po. Sama na rin natin dyan, mga kabansa, si Amena Pangandaman ng Budget Secretary. Wala ho. Doon sa 3 billion na insertions noong 2025, nagulat ako na ang insertion ni Grace po ay umabot ng 11 billion. 4 times. O bakit walang nag-iimbestiga kay Grace po? Sino ang Amerikano ang nagpiproteksyon sa'yo, Grace po? Sabit ka dito. Merong dugo sa kamay mo. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino sa mo dinala yung 11 billion na yan.
because you are the co-chair of the bicameral committee together with Elizalde Co. Alam niyo kung saan Korea nangyari ito? Mag-a-apologize lamang at aamin na. Pero dito sa Pilipinas, pinuputulan mo na ng daliri. At maaaring putulan mo pa ng pa. Hindi ho aamin. Dahil sa sobrang kawalang-yaan ng mga taong ito. Alam niyo kung sino kayo, hindi ko kayo nilalahat. Kung kayo may papakita ng ebidensya na hindi talaga kayo kasali, pakita nyo na. Pero sa ngayon, sa galit na sa bayan ng Pilipino, do not test the patience of the Philippines. At patungkol dito sa bahay sa Paris, yung pala nung pahan lamang ng mga Atayde in connection nung dumalo sila ng 76 Cannes Film Festival noong Mayo 2023. Yung pahan lamang nila yun dahil ang topak ay pinalabas sa Cannes Marché du Film Fantastic Pavilion noong May 2023. Huwag po kayong bibitiw mga bansa. Subaybayan natin. Kapit lamang tayo. Huwag tayong masyadong lalayo. Huwag tayong magsasawa sa pag-imbestiga sa mga mandarambong na halos iwanan tayo. Hindi lamang sa kadiliman, kung hindi sa kahirapan. Maraming salamat po.